Eto po ang magiging topic natin for today. Naka po, ang daming ang daming balita ngayon at ang daming pasabog. Nako. Konting tiis mga kababayan ko, mga banateros, banateras worldwide. Malapit na po matumbok ang mastermind ng pinaka-mastermind. Tama ba 'yon? Mastermind ng mastermind, ng mga mastermind. O sino ba 'yon? Sino ba ang sa tingin ninyo mastermind ng mga mastermind pagtungkol sa ghost project, dyan sa flood control projects na yan? Okay, ito topic natin. Lagay nyo na lang sa baba kung sino tingin ninyo yung mastermind. Guanzon, hinamon si Kiko Barsaga. Eto na, labo-labo na. Pambihira, rambulan na. Pangalawa, Tambi, ituturo si BBM pag pinilit papuntahin sa Senado. Yan, laglagan yan. Claire, pinagtanggol si Tambi. Ito na, ang gulo-gulo na. Kanya-kanya na. Kanya-kanya ng lugaran sila. Ito mga magnanakaw, kampi-kampi na. Mga party list, sabit sa ghost projects. Kaya dapat tanggalin na yung mga party list na yan. Ang dami nating problema sa party list, no? Mamaya. Ito, pinakamaganda na balita. Tambi and Sandro, pinapatakas na ng Senado. Di umano. Iyon ang mga pag-uusapan po natin. Bago tayo magsimula, ako po yung nagpapaalala lang. Huwag pong kalimutan mag-like po dito sa vlog na ito, itong video na ito. And higit sa lahat, napaka-importante po sa akin na subscribe po kayo. Kung kayo naman ay hindi pa subscriber ng channel na ito, baka konting makalambing tayo, subscribe po kayo. Okay? Dediretso na po tayo agad-agad sa ating content dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Bago tayo pumunta doon sa pag-uusapan natin na pinapatakas na tong si Tambi at saka si Sandro at saka yung hamon ni Guanzon kay Kiko Barsaga, tingnan muna natin itong video na ito kasi ito tawang pangpagana lang po, appetizer. Dito makikita natin ano ang tunay na pag-uugali nitong si Bongbong Marcos. Okay? Zona 1, Zona 2, Zona 3, nakita ko po ito sa Facebook, bigyan natin ng komentaryo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Ayun. Zona yan Zona. Mahigit 5,000 flood control projects natapos na. Ulitin ko, natapos na past tense. Ibig sabihin, it is completed. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. 5,500. Kung hindi ka ba naman nuknukan ng sinungaling, tapos na Natapos na. 5,500. Tanong, Claire Castro. Sino ang fake news? Banateros? DDS? Sino ang fake news peddler? Sige nga, ilagay nyo. Banateros? DDS? O si Bongbong Marcos ang fake news? Zona 1, sabi niya, 5,500 natapos na. Next. At marami pang iba ang Marami pang iba. kasalukuyang ginagawa. So 5,500 tapos na mayroon pang ibang ginagawa. So madadagdagan baka magiging 5,999. Sa buong bansa. Yun, palakpakan. Palakpakan mga magnanakaw. Palakpakan dyan yung mga magnanakaw. One eternity later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ayan, budol to. Kaya kayo. Ako wala akong tiwala yung nabudol ka isang beses, okay lang yon. Nagkamali ka, yung mabudol kang pangalawang beses, tanga ka na. O ano sabi niya? Asan ang flood control? Andyan. Na-overwhelm lang. So ibig niyang sabihin, yung 5,500 plus na flood controls, nandyan. Sobrang lakas lang ng bagyo kaya hindi kinaya. Budol number 2. Paano? Hindi siya kinampihan ng langit. Umulan. Bumagyo. Bumaha. Sunod-sunod. Anong sasabihin ni Bongbong? Andyan lang yun. Tuturo ko. Ito, isa. 1, 2, 3. Dapat ang ginawa ni Bongbong, nagturo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 5,500. Ito yan Sobrang lakas lang talaga ng bagyo pero ito yan, isa-isa.
Oh. Pero anong ginawa ni Bongbong? Pasok. Many months later. Wala kaming makita. Tanga talaga. Kahit isang hollow block. Isang ng simento, walang equipment dito. Hindi kaya clone to si Bongbong Marcos? Hindi kasi parang, 5,500 na tapos na. Tapos andyan lang na overwhelm. So, dalawang budol. Nung nagkabukuhan, nawala na yung flood control. Wala siyang makita. So, sino ang sinungaling? Yung unang Bongbong? Hindi, wag. Palitan natin. Pangit, presidente. Tanong ko sa inyo, sino ang fake news? Yung unang Bongbong? O yung pangalawang Bongbong? O itong pangatlong Bongbong? Tatlong Bongbong yan, ha? Iisang tao yan. Unless AI. Bongbong, Claire, AI ba ito? ha? AI ba ito? Ay, nako. Or baka clone to, hindi ito si Tot, baka robot ito. Basta tatlong Bongbong. Sino doon sa tatlong Bongbong ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Sino ang fake news sa Bongbong na yon? Lahat itong project na ito. Tingnan mo, kung hindi ka naman, kaliwat ka ng gago, o hindi po mura yun. Ibig sabihin ng gago, parang ano lang yun, mas mataas sa tanga. May natutunan kayong lengguwahe sa akin, mas mataas yon. Kaya yung minura, naalala nyo, yung minura ni Marcoleta na journalist na siguro nasa radyo lang yun, baka radyo, gusto niyang ma-TV, ma-promote. No. Sa bilyonaryo, kumbaga sa SMNI nasa radyo. DZAR, gusto nyong ma-promote sa SMNI. Parang ganoon, gusto nyong ma-TV. Nagpa-epal. Di ano tinawag sa kanya ni Marcoleta? Tanga. Yun. So sa ating lengguwahe, yung gago mas sobra lang. mas tanga. So, super tanga. Yun. Buti nga hindi ka minurang gago ni Marcoleta kasi yung tanong mo talaga halatang halatang wala to. Ngayon, sige. Ano nangyari kay Bongbong? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Seriously. Itong nangyaring kay Bongbong, itago nyo to. Sa editor ko, kung nakikinig ka, at kung hindi ka man nakikinig, paalalahanan nyo yung editor ko, message nyo. Itago nyo to. Gustong-gusto ko to. Dahil ito, ang katauhan ni Bongbong Marcos. Magsisinungaling, mangangako, kunwari, tapos na, wala pa pala. Pag medyo nahuhuli na, magpapalusot. Andyan lang yan na overwhelm. Magpapalusot, kunwari nandyan talaga. Yan. Pag talagang sobrang hindi na makakalusot, this is typical of Marcos. Isisi mo sa lahat. Isisi mo. Baka kung si Bongbong hindi maka-score, kasalanan ni PRRD. Hindi tuloy ako naka-score ngayon. Outside di Colombo, kasalanan mo to PRRD. Ganyan. Turo sa iba. Yaan ang karakter ng isang Marcos. Bow. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan muna natin to. Mamaya yung yung talagang magandang pasabog, yung tataka si Tambi tsaka si Sandro, okay? Tsaka yung hamon ni Guanzon kay Ito, naalala natin, binanggit na ng Diskaya si Saldico tsaka si Tambi. Hindi pa rin pinapatawag si Tambi. Tapos itong Marines, binanggit na rin si Saldi at si Tambi. Hindi pa rin pinapatawag si Tambi tsaka si Saldi. Okay, ngayon, ito ang komentaryo. Bakit hindi pinapatawag ni Lacson? Ito ang kanyang sagot. Pasok. Pinky, Ping. Sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig,
papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Oo. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Oh, ito yung punto niya kasi may parliamentary courtesy silang tinatawag. Syempre, ibang bakit mo papatawag sa Senate? Congressman 'yan. Parang gano'n, pinoprotektahan niya 'yon. So ito, yung kay Saldico, ngayon hindi na, nag-resign na si Saldico, 'di ba? So dapat patawag na, pero ang daming delay, 'di ba? Oh, mapapansin nyo, ang dami niyang excuses na delay, pero ito matinding delay. Ngayon, kay Speaker Oh, Romualdez, kasi ito na ang delay kay Tambi. nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi Ayun, interparliamentary courtesy. Hindi na, kaya iniimbitahan si Tambi kasi courtesy yan. Ha? Yun yung interparliamentary courtesy. Oo. Pero bakit si 'Di ba? Iimbitahin mo lang, bakit hindi mo magawang imbitahin? Bakla ka ba? Hindi ko alam ba takot na takot ito kay Tambi. Nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangang bading, Pinky. Tanong lang 'yon. Bakit bakla ka ba? Kasi bakit nito inimbitahan? Inimbitahan naman. Dumalo naman. 'Di ba yung congressman? Inimbita naman. Nakalimutan ko pangalan niya. Inimbitahan. Siya yung mga pasabog kay Ko at saka siya yung nagsabi na lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap ng pera. Bakit inimbitahan? Iimbitahan mo lang si Tambi, takot na takot ka. Ngayon, iimbitahan mo lang din pala. Ang excuse mo kasi nabanggit na? Hindi, nabanggit din ni Diskaya. Matagal na nabanggit din nitong Marines. Nabanggit din. Kaya ka lang nagkaganyan nung nag-speech, privilege speeches. Wala ka ng lusot kasi talagang tatamaan ka na. Kung hindi pa nag-speech si Cheese, ayaw mo talagang imbitahan si Tambi. Halatang halata ka, Lacson. Alam nyo kaya gumugulo. Ito nga yung sabi ko sa post ko Kaya gumugulo dahil dito kay Lacson tsaka kay Tito Soto. Sumisingit pa to si Erwin. Pero yan dalawa talaga ang mastermind na nanggugulo sa investigasyon. Kaya nga dapat ang panawagan nyo sa kapwa nyo. Ito nananawagan po tayo. It's about time ibalik kay Cheese Escudero or kung sino man, Senate President, tapos ibalik yung Blue Ribbon chairmanship kay Marcoleta. Kasi dinidelay nito si Pin Lacson. Tingnan mo, iba ang gusto. Hinahanap yung flood control projects. Anong hinanap? Anong hinalughog ni Lacson? Yung notaryo. Pambihira. Di ba? Kaya kalampagin nyo yung mga senador. Dapat makabuo tayo ng 13 na senador na hindi tuta, hindi duwag kay Tambi. Para maiupo ulit, may bagong Senate President, hindi tuta, Soto, at mayroong bagong Blue Ribbon Chairman. Walang mangyayari dito kay Ping Lacson, puro palusot, puro excuses. hindi maintindihan ng iba naming kasama. Yan. Bakla ka ba talaga? Ang hiling magpalusot, ang hiling magparinig nito, ayaw mo naman pangalanan. Pangalanan mo. Sabi nyo, yan ang hindi maintindihan natin ng mga ibang kasama. Pangalanan mo, wag kang bakla. 'Di ba? Para kang si Pinky Yan ang sinasabi po natin. Bakit ngayon sasabihin mo iimbitahan? Dati nang binabanggit. Bakit yung congressman pumunta naman dyan sa Senado? Inimbitahan lang. 'Di ba? Tingnan lang natin kung anong magiging responde ni Tambi. Basta imbitahan mo lang. Interparliamentary courtesy, according dito,
doon sa institusyon Yeah. na nirepresenta ng individual congressman. Hinihintay kasi akong bagong development eh. Oo. Yan, eto ngayon. Eto, isa pang palusot niya, yung bukod sa interparliamentary courtesy, may inaantay daw siyang ano. Anong sinaantay mo, mga ebidensya? Kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong diskubre, ika nga. Oo. Yo, may bagong issue, may bagong diskubre na ano, ebidensya. Na makakatulong pa sa pagdinig ng yun ang inintay ko kaya hindi ako makapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon Oo. at kumpleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Saldico. Ayun. So, kita nyo, dinidelay-delay nila. Ha? Kasi ba't di mo na lang imbitahan? Imbitahan mo na lang. Tapos, yung sinasabi mong ebidensya, baka mamaya, hawak na ni Marcoleta. Na dinidevelop mo pa lang. Ang tagal mong madibero para kang si Pinky. O kaya, baka hawak na ng ibang senador. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang senador. Pinky Lacson. Pinky. Ba't ba ako Pinky ng Pinky? Ping Lacson, hindi lang ikaw senador. Posibleng may iba pang mga may ebidensya. Alam nyo kung bakit dinidelay nitong mama na ito? Ha? Sa aking tingin, eto, tingnan nyo to. Eto po, post ito ni Kiko Barsaga. Okay? Kaka-post lang po ito. Pero, bago pa ito, ganyan na ganyan yung nakikita ko. Pwede mo nang imbitahan ngayon. Bakit pinagtatagal nyo pa? Sabi niya, Saldico has already escaped. He will never face justice. The administration is just buying time for Martin Romualdez and Sandro Marcos to do the same. Eksakto. Bumibili lang sila ng oras. Ganyan kayayaman niya mga yan. Pati oras, pati senador, pati kung sino man. Kaya nilang bilhin. Para makatakas. Tingnan mo. Dahil pinapatagal natin, kesa napipris yung account, na i-deposit na yan, na itatakbo na kung saan-saan. Offshore accounts. Kaya mahirap ang Pilipinas eh. Alam nyo kung bakit? Yung bilyong-bilyong pera natin, nasa kwarto lang, sa condominium, o sa Forbes Park, sa kwarto lang nakatago. Pag ganito magkakahulihan, itatakbo, itatakas. Kaya yung pera hindi umiikot. Naiintindihan ninyo? Hindi umiikot yung pera, nakasubi sa ibang tao. Tapos, yung iba, nasa bangko, offshore accounts. Ang daming lumalabas na pera. Pag ang pera lumalabas ng Pilipinas, lubog tayo. Kaya nga ba't hindi na lang ipatawag ng ipatawag? Kung a-attend sila or hindi, saka natin aksyonan, Lacson. Ang dami mong explanation eh. Diyan papunta, patawag mo lang. Bahala na Bakit ba nag-aabogado ka kay Tambi? Bakit ba nag-aabogado ka kay Marcos? Kung ano yan, dapat i-freeze na yung account ng mga yan. Oh, pambihira. Wala yan. Bakit? Bumibili ng oras eh. At nagiging kasangkapan kayo dyan sa Senado. Kaya kung susundan ko to sinasabi ni Kiko Barsaga, pinapatakas nyo si Tambi tsaka si Sandra. Sandro. Ay, nako kayo talaga. Oh. Tingnan nyo po itong next. Dahil sa mga post ni Kiko na ganun, hinamon katuloy ni Guanzon. Pero agree ako sa hamon ni Guanzon. Tingnan natin, basahin natin. Napanood ko yung privilege speech ni Senator Cheese sa plenary kanina. Nakaka-LSS pala yung chant na Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. O yun.
Sana sa lower house din, baka naman, Congressman Kiko Barsaga. Ako totoo nung napanood ko to. Ah, na ano ako talaga, na LSS din ako doon. Ang ganda talaga, no? Yan na talaga ang imahe nito si Martin. Ito paalala ko lang sa ating mga kababayan. Hindi lang to sa politiko, para sa lahat. Kailangan lahat ng kikitain nating pera ay galing sa malinis. Kasi pag yan galing sa madumi, may kaakibat na ano yan, na balik. Sabi ika nga, whatever you sow, you will reap. Babalik yan sa pamilya mo. Yung pamilya mo, mayaman nga, nagdudusa naman. Diba? Malay mo yung anak mo maging addict, yung isa mag-suicide. Alam mo magkakaproblema. Why? Hindi galing sa malinis yung pera eh. Hindi po lahat ng ginawa mo may balik sa'yo. Gumawa ka mabuti, babalik sa pamilya mo. Lagi nating iisipin yung pamilya natin. Gawa ka ng mabuti, kumita ka ng maayos, nang galing sa mabuti yung pamilya mo, babalikan ng kabutihan. Mga anak mo, yung next generation, kaapu-apuhan mo, laging ganun isipin natin. Kumuha ka ng pera galing sa madumi. Yung pamilya mo, kaapu-apuhan. Mananagot. Diba? Ingat po tayo sa ganyan. Anyway, sabayan nyo ako. Gusto ko, pwede masabayan ninyo ako. Ha? Sabayan nyo ako dyan habang nanonood kayo. Kung kayo man kasi may nagpunta ako sa Hong Kong, sabi niya, sa Japan, sabi niya habang nanonood, naghuhugas ako ng kotse, pinapakinggan kita. Yung iba naman habang naghuhugas ng kamay. Basta ganyan lang habang naghuhugas, habang nanonood. Yung iba naman, habang nagpapatulog, pakinggan kita. Yung iba naman, gano'n, iba-iba. So sabayan nyo ako kung ano mang ginagawa ninyo. I-chant natin to. Okay? Martin, Martin, magnanakaw. Martin, Martin, magnanakaw. Magnanakaw. Hindi, magnanakaw si Martin. Mali pa. O sige, bahala na kayo dyan. Basta, pero ang ganda, no? Martin, Martin, sa susunod na rally yan ay sisigaw natin. Pero ito. Singitan lang natin, singitan. Kailangan masingitan ko to eh. Alam nyo kung bakit? Hindi kayang isigaw ng dilaw yan. Hindi kayang isigaw ng bilyonaryo yan. Hindi kayang isigaw ng mainstream media yan. Grabe ang kapit ni yung mga pinklawan. Ay, lalong-lalo yung mga komunista. Tingnan mo, magkano lang ang kinita ng Diskaya? Sabihin na natin nasa bilyon din. Pinagbabato ng mga komunista yung bahay, binaboy. Yung bahay ni Saldico, hindi nila magalaw. Kung ikukumpara mo yung ninakaw ng Diskaya sa ninakaw ni Martin, magmumukhang squatter si Diskaya. Hindi nyo mabato mga komunista. Kita nyo? Hindi nila kayang kantahin yan. Kaya pag nag-rally, hindi kayang i-chant ito. Martin, Martin, magnanakaw. Wala yan. Wala yan. Bayad ni Martin yan. Wala. Rally, hindi nyo kayang isigaw yan. Komunista, dilawan, hindi nila kaya yan. Mga duwag yun. Bayad yun. I-explain ko bakit. Bakit hindi matabig-tabig ng dilaw si Tambi? Oo, bukod sa ipokrito to mga dilawan, mamaya explain ko bakit, Pero punta muna natin. Sana sa lower house din, baka naman, Congressman Kiko Barsaga, baka naman, baka naman, privilege speech ka rin. Alam mo, ako masasabi ko lang sa inyo, ang daming tahimik na congressman. Maaring alam nilang ginawa ni Tambi, maaring hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Tambi, pero bakit kayo nananahimik at nananatiling tahimik? Alam niyo kung bakit? Madungis din kayo. Kasi may pakinabang din. Marami dyan, may baho. Kasi alam nila, pag binanatan si Tambi, bubutasan. Iisipin mo, yung Marines na binutasan,
Imbis na hinanap ni Lacson yung baha, hinanap ni Lacson yung notary. Diba? Pati asawa ni Marcoleta, kinalkal. Diba? Ganyan sila. Kaya yung iba, siguro, madungis, nakinabang din. Sabi nga yung mga pumirma dyan, di ba? Binigyan din ng pera. Kaya maraming duwag dyan. Kaya iling silang tahimik kahit asar sila kay Martin. Bakit? Kumita or meron ding korupsyon. Alam nila, huwag kayong lalabang kay Martin. Ito sasabihin ko sa inyo. Ang daming vlogger. Bayad ni Martin. Isang kilalang vlogger. Kinukwento sa amin. Nagkukwento. Sising-sisi siya, tinanggap niya ang mga offer para siraan si Sara. Binabas siya ngayon. Mga nagtitinda ng kwintas. Uy, naku. Vlogger. Ganyan po yan. Hindi siya makauro ngayon. Di ba? Kaya nga meron kaming bagong kasamang vlogger. Yung ngongo, si Sir Jack. Naku, ang dami niyang alam. Sabi niya, ilalabas niyan lahat kung sino yung mga vloggers na yon. Pag, ganyan kalawak yan. Sa media, sa politika, sa vloggers. Yan. Either, ang Pilipinas, ganito lang. Dalawa lang ang tao sa Pilipinas. Kakampi o kalaban ni Tambi. Yun lang yun. Hindi ka pwedeng gitna. Kasi ooperan ka niyan. Naalala nyo, may offer din Ang Banateros. Siraan si Sara. Hindi tinanggap. Anong ginawa? Pinaulanan si Saldico. Ni Saldico si Banat Bay ng demanda. ang pagkakataon naman. Si Banat Bay ang dinamanda siya, hindi makauwi. Kaliwat kanan ngayon ang problema ni Saldico. Diba? That's life. Diba? Kaya tayo patuloy lang tayo makipaglaban. Kayo mga politiko, huwag kayong duwag. Ito, Marcoleta, maybe he's not perfect. Gaya ko, gaya nyo, hindi perfecto. Kaya lang, ang isang politiko, sabi ko nga, kung sakali lang wala akong plano. Pero kung sakali lang, dapat, kung ako man tatakbo, or meron mang mga politiko, may planong tumakbo, you make sure, hindi ka man perfectong tao, huwag kang magnanakaw. Yun lang. Babaero ka man, okay lang. Hindi ko sinasabing okay ang babaero Pero ibig ko sabihin, wala namang connection yun Masungit ka, okay lang. Basta importante, huwag kang magnanakaw at huwag kang mag-a-addict. Matapang ka. Pero the moment na nagnakaw ka na, hahawakan ka na, bakit kakalkalin So anong gagawin mo? Tatahimik ka na lang. Yun ang nagiging problema ngayon. Kaya ang daming tahimik. So, panawagan natin, sa mga kababayan natin. Oy, mag-privilege speech din kayo dyan sa Congress. Nang sa ganun, maano yan? Kampi-kampi yan Pambihira, kita mo. Pati Senado, hinawakan nitong si Tambi. Kaya gustong-gusto ko yung ginawa ni Cheese. Cheese, labanan mo to hanggang dulo. Kasi mga duwag, yung mga senador na dyan, kasamahan mo dyan, mga duwag. Tingnan nyo po to next. Okay, tingnan naman natin. Sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas ngayon, dalawa lang. Tuta ka ni Tambi o kalaban ka ni Tambi. Okay, tingnan natin, to si Claire Castro or si Bongbong Marcos. Bilang tagapagsalita ni Bongbong Marcos, ano ba tong Malacanang? Tuta ni Tambi o kalaban ni Tambi? Nalagaan ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Francis Escudero na sumusunod sa script si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa mga naging pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Ayun! Ang linis, no? Ang linis ni Bongbong, ang linis ni Claire. Hindi raw nadadaan
sa talumpati. Tama. I-apply mo yan kay Bongbong, hindi nadadaan sa magandang talumpati kung hindi sa ebidensya. Sabihin mo rin niya kay Bongbong. Di ba? Oh, yung flood control, si puro kay talumpati. Anong nangyari? Ikaw, puro ka rin talumpati. Pinagbibintangan mo si BP Sara. Asa ng ebidensya? Ipakita mo. Fake news peddler ka eh, Claire. Ikaw ang number 1 fake news peddler. Mag-vlogger ka na. Kita ko kanina ang vlog mo eh. Puro fake news. Mag-vlog ka na lang. Dagdag ni Undersecretary Claire Castro, lahat ng mga naituturo na pangalan sa mga investigasyon should be presumed innocent until proven guilty. Ayun. Lagi nating sinisigaw yun, di ba? Oh, anong ginawa nyo kay Tebes? Innocent proven guilty. Anong sinisigaw natin kay Pastor Kibuloy? Innocent until proven guilty. An accused should be considered innocent until proven guilty. Yan ang sinasabi natin. Kay BP Sara, yan ang sinasabi natin. An accused is considered innocent until proven guilty. Pero pinagbintangan nyo. Kung ano-anong bintang ginawa nyo, ganyan din kay PRRD. Binintangan nyo si Pastor, si PRRD, si BP Sara. Kung anong mga pinagsasabi nyo. Tapos ngayon, pagdating kay Tambi, sasabihin mo, an accused is considered innocent until proven guilty? Masyado ka namang halata. Timpayaman ka, no? Gusto mong maambaga ng isang maleta siguro. Grabe ang pera. Ang dami pera naman ako dito. Asan na ba yung wallet ko? Ano ba laman ng wallet ko? Pera-pera na nangyayari sa Pilipinas. Ang dami kong pera. Mga pera-pera, animal. Hindi kita pinagbibintangan na mukha kang pera kahit halata, ay kahit hindi halata. Pero gusto mo maambunan ng ano? Ha? Gusto mo maambunan ng maleta? Sumisip-sip. Sip-sip kay Tambi. Hindi ako magugulat. Kasi alam mo ba yung SALN nila? Ha? From 3 years, tumaas. 100%, 60%. Ibig sabihin, pambira. Hindi pala 600%. Tumaas ng 6 times to 10 times. Sa loob ng 3 years. Ay, gusto tumaas ng SALN. May maleta ba tayo dyan? Maliit yung maleta ko eh. Gusto mo ng maleta? Bibigyan na lang kitang maleta. May lamang tapo eh. Oh. Halatang halata. Ay, naku. Pag sa Duterte, kung makabintang kay Tambi, an accused is halatang halata ito siya. No? At susundin kung ano ang ituturo ng ebidensya. Paglilinaw din ng palasyo, hindi nito ipinagtatanggol ang dating House Speaker. Sa pahayag din kanina ni VP Sara, Hindi ro pinagtatanggol ang speaker. Ano yung ginagawa ninyo? Hindi. Sabi nga ni Kiko, bumibili ng oras para makatakas silang dalawang magtsuhin. Si Tambi at saka si Sandro. Sila ba ang tatakas o maitakas yung pera? Opsyor. tagal na raw siyang may agam-agam sa pagkakapili kay Romualdez bilang House Speaker, pero isinawalang bahala ito ng Pangulo. Mas tumindi raw ito matapos ang Delaware Court ruling kung saan nabanggit si Romualdez sa bribery scandal. Buwelta ng palasyo. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. So, Ayan. So, yan ang sasabi niya. An accused is considered. siya po mismo, ang Vice Presidente ay name-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Hindi ba hinusgahan nyo na? Pambihira ka naman, Claire. Ilang beses yun ang hinusdahan ng Duterte.
Hindi nyo nga pinadaan sa due process si PRRD rito at binitbit nyo ron. Di ba? Yan ang problema sa inyo. You are hypocrites. You are double standards. You accused, yung due process na sinasabi nyo, ayaw nyo sa Duterte. Pagdating kay Tambi, may due process. An accused is considered innocent until proven. Yan yung sinisigaw namin dati pa. Tanga ka ba? Pambira. Pera nga naman ang nagagawa sa taong bayan. No? Kaya walang asenso tong Pilipinas. Walang asenso to. So, ang pera so powerful. Dati pa naming sinisigaw yan, yung sinabi ni BP Sara. Una, problematic yung gagawin mong pinsan mo as speaker. Pangalawa, nung unang buga pa lang, ang dami ng anomalyang lumalabas kay Tambi, nababalitaan namin yun. Sinasabi na namin, magkakagulo. Dahil garapalan. It took us 3 months to discover it. Bongbong Marcos took him 3 years to discover it. Saan niya dinadala confidential funds sa Intel funds? O sadyang bobo si Marcos? Or kasabwat? Yan yung sinasabi ko. Walang gitna. Bobo lang talaga si Bong Marcos. O kasabwat siya dyan. Walang lusot yan. Yun lang. In any case, dapat siya mag-resign. Kasi kung bobo siya talaga, nang dahil sa kanya, nagsasuffer ang Pilipinas. All the more, kung kasabwat siya, dapat lumayas siya. Pinipeste niya ang Pilipinas eh. Next po tayo. Ito ang halimbawa. Kaya, malaking bagay yung hindi pagresponde na mabilis ni Ping Lacson. Yung bang lahat dinidelay, lahat inaalis doon sa usapin, diversion, dinadivert. Isa po ito. Ito ang magiging problema natin kay Tambi dahil sa kagagawan ng Senado. Diyan sa kalokohang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Lalo. Tinangka umanong i-deregister ng mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elizaldico ang 3 nitong chopper. Ito ang nakuhang impormasyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang mga chopper na ito, Ayan, isipin ninyo, 3 deregister. Dinideregister. Ay! In short, sa Tagalog, pinupuslit para maibenta. Sa madaling salita, para gawing pera. Maitabi. Kasi kinukuha na eh. Pinifreeze na, kinukuha. Sabaw na, natapon pa. Nasubukan nyo ng hihigupin mo na lang yung sabaw na tapon pa. Ganito yun. Sasakyan mo na. Sasakyan pa ng iba, pambihira, masakit yun. Masakit, Kuya Eddie. Pinipris. So gagawing pera. Yan ang mahirap pag patagal-tagal tayo sa investigasyon. Dapat lumalabas na yung pangalan para makapag-issue na ng freeze, ma-freeze natin yung mga account. Pinaiikot-ikot kasi ni Lacson eh. Ay, natupag niya, notary. Wala na yan. Tama, yung sinasabi ni Kiko, susundan ko lang. Pinatatakas nila si Tambi at si Sandro. Kung hindi man sila personal ang tatakas, maitatakas yung assets. Yung pera ng Pilipinas, maitatakas. Yung kinurap, yung ninakaw, maitatakas.
Tapos saka kayo magpi-freeze ng account. Niloloko nyo kaming talaga mga animal kayo. Ginagago nyo kami. Dapat ipag-freeze na nga mga account niyan eh. Pambira talagang. Alam mo, hindi naman ako believe kay Lacson, no? Pero talagang na-expose si Lacson dito. Na-expose. Lalo-lalo na si Tito Soto. Lalo na to si Tito Soto. You know what you're doing, Tito Soto? Mananagot kayo sa taong bayan. Ay kabilang sa air assets ng nabitiw na mambabatas na ipinapa-freeze ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Secretary Dizon, $1 million to So, sasakyan pa lang niya, billion na. Habang siya may sasakyan pang himpapawid, yung mga tao nalulunod dahil sa lintik na mga ghost projects na yan. Diba? Tapos ang tatapang ninyong umalis. May mga ang tatapang ninyo hamunin ng China. Eh kayo may mga ganto. Lipad-lipad lang kayo. Ayan sila, bongbong. Tapos tayo dito, tapos sila lilipad. Tingin mo ba? Kaya bang ipagtanggol ni Sandro sarili niya pag nagkagera? Pambira naman. Tatago nga sa babae yun eh. Ito pong next thing na natin. Ngayon, sa sobrang grabe, kagrabe na ng problema ng Pilipinas at lantaran na yung baho, sabi ko nga, ngayong panahon na to, dalawa lang ang tao. Tuta ka ni Tambi o kalabang ka ni Tambi. Dahil sa garapalang pagnanakaw, hindi po pwedeng kakampihan mo siya or mananahimik ka nang hindi ka tuta. The mere fact na manahimik ka, tuta ka na. Or kalaban mo talaga. Lantarang kumakalaban. Kaya lang maraming duwag. Kaya basahin po natin itong sinabi ni Jason sa. Bakit tikom ang bibig ni Senator Bam Aquino sa usaping flood control projects? Usaping flood control scandal and anomalies. Bakit ni minsan hindi siya nangahas na banggitin? Baka bakla, Sir J. Ikaw naman mapaladesisyon ka. Baka bading. Duwag, in short. Sabi nga ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta, meron silang mga kasamahang mga senador, duwag kay Tambi. Hindi niya mabanggit ang pangalan ni dating Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez na sinasabing nasabing usapin. Ito ba ay dahil sa pinsan pala ni Martin Romualdez ang may bahay ni yun na nga, magpinsan ng Aquino at ang Martin. 'Di ba? Yung tapang ng mga Aquino laban sa pagnanakaw sa gobyerno ay nasubok ng husto sa mga panahong ito. Alam nyo, kaya meron akong mga kaibigang dilawan. I really don't respect them. Totoo. Na wala respeto ko sa inyo. I mean, meron naman kasi ako mga kaibigan na naghahanap buhay lang. May mga kaibigan akong vloggers na nasa pula, nasa dilaw. No? We have our own opinions sa mga bagay-bagay. 'Di ba? So, nirerespeto ko 'yon. Pero alam mo, doon sa mga kaibigan kong mga vloggers na dilaw, na wala respeto ko sa inyo. Na totoo lang. Kasi dati sinasabi nyo magnanakaw tong Marcos. Sigaw nyo yan. 'Di ba? Tapos anong nangyari sa inyo ngayon? Halos himurin nyo ang puwet ng mga Marcos. Wala kayong mga backbone. Wala kayong tayo. Hindi baling nagkamali kayo at inamin ninyo, okay lang yon. Tao tayo, nagkakamali. O kaya,
yung opinion nyo, iba, baluktot man, okay lang. Mahina lang yung opinion mo. Pero yung sasabihin nyo, totoo namang Marcos, magnanakaw yan. Pero hindi nyo masabi kasi meron kayong agenda. Ang sarap! Ang sarap niyong hindi lang ako ang sarap niyong pagsisisigawan. Wala kayong pagkalalaki. Wala kayong backbone. Ako sa totoo lang, ito akin lang mas nandidiri ako sa Dilaw kaysa sa Marcos. Kasi yung Marcos, given na yan, alam na natin magnanakaw eh. Okay na yan pula. Yang karamihan ng loyalist, ano lang yan ginodiyos nila si Marcos. Hindi ko sinasabing tama pero talagang ano sila ganyan Meron talagang Marcos na bulag. Mas nauunawaan ko pa yan kaysa sa mga Dilaw ngayon. Talagang kain suka ang mga Dilaw. Ang lupit. Walang tapang. Iyong tapang ng mga Aquino laban sa pagnanakaw ng gobyerno ay nasubok ng husto ng panahong ito. Bakit parang nalagyan ng bulkasil ang bibig ni Senator Bam, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan? Takot ba sila kay Romualdez o nasupalpala na sila ng milyones para manimik? Kaya wala akong mas may tiwala pa ako dun sa mga pulahang sila Tiangco. Kahit alam natin bias sila sa Marcos. At least may paninindigan. Wala ako talaga sa mga vloggers ng Dilaw, sa media, mga duwag kayo. Mga mukha kayong pera. Walang masabi to si Ontiveros, si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Tahimik kayo. Bam Aquino. Duwag ba ang Aquino? Yan ang Aquino? Wala tong mga kaya alam mo, naging inodoro tong Dilaw 'di ba? Kasi alam natin, mga hypocrites. Depende sa sitwasyon yung tayo. O, next po. Ito, tingnan po natin to Sabi, vehicle of abuse. Frasco se Saldicos ako Bicol party list should be probed too. Dapat maimbestigahan. Yan ang naging problema. Yung mga party list naging so powerful na akala mo mas mataas ang boto nila kay BP Sara. Na dapat imbestigahan din itong mga kasi yan ang naging vehicle Tama, naging daan, naging sasakyan, naging instrumento sa nakawan. Kahit yung AXIS ni Erwin Tulfo, dapat maimbestigahan yun. Hindi lang yung AXIS ni Tulfo, pati si Tulfo dapat maimbestigahan. Same yan. No? Kaya, ang daming sabit na pansinin mo yung mga komunista, yung mga party list na rally ng rally, tahimik sila ngayon kay hindi nila mabanggit si Tambi. Nasupal pala ng pera Kaya dapat, eto masasabi ko lang, yung mga pera maibalik. Pinapatagal ni Lacson, matatakas yung pera. Importante maibalik sa Pilipinas yung mga ninakaw nitong mga ito. Ma-freeze yung mga assets nila, ma-freeze yung bangko, ma-freeze yung mga eroplano, bahay, condominium, lahat ng ari-arian nila ma-freeze para maibalik at pakinabangan ng Pilipinas. Anyway, pera naman ng Pilipinas yan. Di ba? Ngayon, kung hindi maibalik sa Pilipinas, siguro, dapat talagang may makulong kung hindi nila ibabalik. No? Actually, dapat parehas Makulong sila. At ibalik pa rin yung pera. Sabi ko nga, naisip ko, ang problema dito, maibabalik natin yung mga chopper. Alisin ko muna yung picture nila. Maibabalik natin yung mga chopper, halimbawa, yung mga pera, yung mga sasakyan, na ibabalik. Kaya lang paano yung mga anak nilang naging magarbo?
'Di ba? Kain dito, kain doon. Yung mga nepo babies, isipin mo kakain, 100,000. Kakain lang 'yun. Samantalang yung iba, 'pag kumain, pagpag pa, hindi na nila alam kung kailan sila kakain ulit. Yung iba pa sa kanila nalulunod sa baha. Wala nang makain, 'pag umulan pa natatakot dahil nakatira lang sa tulay, malulunod pa. Samantalang 'tong mga nepo babies, wala. Nilulustay lang nila. Kain dito, kain doon, kakamahal. Ang problema, hindi na mababalik. 'Di ba? Pati 'yun, hindi na mababalik 'yun, yung kinain nila. Wala, ano, pasukahin natin. "Ay, ibalik niyo yung pagkain, isukan ninyo." Sabagay, puwede rin. Isukan niyo yung pagkain niyo. Yung mga kinain niyong kayo mga nepo babies, kayong mga magnanakaw, isukan niyo yung pati yung kinain ninyo dahil pera ng taong bayan 'yan. Tapos ipakain natin sa mga dilawan. Kumakain ng suka 'yun, eh. Oo, yung mga dilawan, naku, 'di ba? Sinuka na nila. Kinain nila ngayon. At tuwang-tuwa pa sila. "Tingnan mo, Sarah, kinakain namin yung suka namin." 'Di ba? Proud pa sila. Ha? Andun pa sila, nagpunta ng rally nakaputi. Tapos nakaluhod sa altar doon sa front row seat. Ganyan. Pag-uwi, kakain ng suka. Oh, sa ngalan ng pera. Oo. Okay lang 'yun. Ako payag na ako dun. Isukan nitong mga nepo babies yung mga kinain nila tapos pakain niyo diyan sa mga dilawang mukhang pera. Total matagal na nilang ginagawa, sanay na 'yun, hindi na hindi na sila maaano dun. Hindi na sila maduduwal dun kasi gawain na nila. Okay, maraming salamat po sa mga nanood. Huwag pong kakalimutan i-like nyo. Napaka-importante ng pag-like nyo ng video na ito. And sana, mas importante pa, mag-subscribe po kayo. Subaybayan nyo po ang aking vlog araw-araw. Monday to Saturday minsan, Monday to Friday minsan. So, may break lang ako 2 araw. Pero kadalasan, 2 to 4 times tayo nagba-vlog sa isang araw. So, sana masubaybayan nyo ang aking vlog. Para masubaybayan nyo, i-click nyo yung notification bell. Dahil pag na-click nyo yan, every time na meron ako ilalabas ng vlog, i-inform kayo ni YouTube. Like and subscribe. Maraming salamat po sa mga nanood. God bless everyone. Coach Oli po.